Inanunsyo ng Bangsamoro government ngayong Marso at Abril ngayong taon ang muling pagbubukas ng gas exploration sa marsh bilang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng petrolyo. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Muling binuhay ng BARMM ang interes sa pag-explore ng langis at gas sa Ligwasan Marsh upang tugunan ang krisis sa energy, na nagdulot ng babala mula sa mga grupo sa kapaligiran. Kahit may mga ulat ng malaking deposito, idiniin ng mga opisyal na may mga itinalagang lugar lamang para sa posibleng operasyon at hindi apektado ang mga protektadong bahagi ng marsh. Ang matinding krisis sa energy ang nagtulak sa panibagong interes na kunin ang langis at natural gas sa Ligwasan Marsh, na itinuturing na isa sa pinakamalaking wetland sa Mindanao. May mga ulat na nagsasabing maaaring may milyong bariles ng langis at milyong cubic feet ng natural gas sa Ligwasan Marsh. Nagbabala ang mga conservation group na ang anumang eksplorasyon ay maaaring sumira sa ecosystem ng marsh, na nagsisilbing natural flood basin ng Mindanao at tahanan ng mga nanganganib na species tulad ng Philippine crocodile. Iniin ni Ansay ng gobyerno na hindi lahat ng bahagi ng Ligwasan ay aayusin, at ang mga predetermined area lamang ang sasailalim sa pagsusuri. Habang nagkakaroon ng diskusyon sa Mindanao, nagpapatuloy ang mga bagong Petroleum Service Contracts, PSCs, ng DOE sa Visayas at Sulu Sea para mapalakas ang lokal na energy. Ang Ligwasan Marsh ay matatagpuan sa Mindanao, at sumasaklaw sa mga lalawigan ng Maguindanao del Sur, North Cotabato, at Sultan Kudarat. Ito ang itinuturing na pinakamalawak na marshland o wetland sa bansa. Ang malaking bahagi nito ay nasa Maguindanao, ngunit umaabot din ito sa mga karatig lalawigan sa Cotabato Basin. Sumasaklaw ito sa humigit kumulang 2,200 square kilometers, 220,000 ektarya. Kilala ito bilang isa sa pinakamayamang ecosystem sa Pilipinas at may potensyal na deposito ng langis at gas. Ang Ligwasan Marsh ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbawas sa baha sa pamamagitan ng pagsipsip ng labis na tubig mula sa Cotabato River Basin, na pumipigil sa pagbaha sa ibaba ng agos at nagpapanatili ng pagsasaka sa mababang lupain. Ang marsh ay isa ring pangunahing pinagmumula ng kabuhayan para sa higit sa 112,000 pamilyang Maguindanaon, na umaasa sa pangingisda sa panahon ng mataas na panahon ng tubig at agrikultura sa panahon ng tagtuyot. Ang marsh ay nahaharap din sa malalaking banta mula sa iligal na pangingisda, deforestation, at pagpapalit ng lupa para sa agrikultura, na nagdulot ng pagkawala at pagkasira ng tirahan. Samantala, maglulunsad ang Department of Energy, DOE, ng isang 624.72 milyong pesos survey sa Agusan Davao Basin upang tukuyin ang potensyal nito para sa langis at natural gas. Ang lugar ay itinuturing na underexplored priority frontier area, na may mga dokumentadong oil at gas seeps. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng bansa na palakasin ang lokal na seguridad sa enerhiya sa Mindanao. Matukoy ang dami ng reserves at kung maaaring commercialize ang extraction sa tulong ng bagong seismic data, na nagkakahalaga ng 624.72 milyon pesos. Unang sinuri noong 1970s, ngunit naudlot dahil sa martial law at seguridad. 3 balon lang ang nadrill dito, huli noong 1982. Ayon sa mga geologists, may kakapalan ang sedimentary rocks 12,000 hanggang 15,000 talampakan, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng hydrocarbons. Bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na palakasin ang indigenous energy resources ng Mindanao.
Tinataya itong mayroong humigit kumulang 202 milyong bariles ng langis at 6 na bilyong cubic feet ng natural gas. Sinimulan ng Department of Energy, DOE, ang isang survey sa Agusan Davao Basin noong March 2026. Nakakita ng mga oil and gas seeps, natural na paglabas ng petrolyo sa ibabaw, sa Davao at Hilagang Agusan, na senyales ng umiiral na petroleum system sa ilalim ng lupa. Ang mga anticline, mga tupi ng bato, reef complexes, at fluvio-deltaic sands ang pangunahing target para sa paghahanap ng deposito. Ang kakulangan sa makabagong seismic data ang nagiging hadlang upang malaman ang eksaktong dami ng deposito at kung ito ba ay commercially viable o kikita sa komersyal na produksyon. Ang Agusan Davao Basin ay isang promising na rehiyon na maaaring makatulong sa pangangailangan sa enerhiya ng Pilipinas kung mabibigyan ng sapat na atensyon at modernong eksplorasyon. Sa timog kanlurang bahagi ng pangunahing isla ng Mindanao ay ang Cotabato Basin, isang lugar na mayaman sa gas na hindi pa lubusang ginalugad para sa geopolitical na mga kadahilanan. Ang Pilipinas ay nananatiling mahina sa mga pagbabago sa pandaigdigang presyo ng mga produktong petrolyo, dahil halos kalahati ng mga pangangailangan nito sa enerhiya ay nagmumula sa mga imported na gasolina. Ang paghina ng mga aktibidad sa pagsaliksik ay hindi nakakatulong sa dahilan, dahil ang Pilipinas ay nag-average lamang ng 3 balon na nadrill kada taon para sa panahon ng 2013 hanggang 2018. May patuloy na exploration project sa Mapon, tawi-tawi na binabantayan ng BARMM government, habang hinahanap ang langis, 22 power projects, solar, hydro, at biomass, ang target ding maging operational ngayong Abril taong 2026 sa buong bansa, kabilang ang mga expansion sa Mindanao, para madagdagan ang supply sa grid.